Magandang araw! Ngayon ay tutuloy natin ang ating aralin sa Mathematics 1 ngayong week 1. Nasa day 2 na tayo at tungkol pa rin ito sa rectangle. So ang objectives, describe a rectangle according to number of sides and corners, recognize rectangles in their surroundings, and identify rectangles of different sizes and orientations. Para sa ating lesson purpose, ilarawan ang isang parehaba o rectangle. So kung natandaan nyo ang ating lesson noong day 1, ano ang masasabi nyo sa rectangle? So kung natatandaan nyo, ang rectangle ay binubuo ng 4 na sides at 4 na corner at mayroon din itong 4 square corners. Sa sides nito, may dalawang mahabang sides na magkasing haba at may dalawang mas maikling side na magkasing haba. Ngayon, may mga naiisip ba kayong mga bagay na rectangle sa inyong paligid? Sige nga, kung may mga nakita kayo, mahusay. Ngayon, maaari kayong kumuha ng inyong papel at gumuhit ng dalawang parihaba o rectangle. Ang isa ay mas malaki sa ibinigay na rectangle at ang isa naman ay mas maliit. Kagaya nito. So dito, maaaring maggumuhit kayo ng mas malaking rectangle at maaari na naman kayong gumuhit ng mas maliit na rectangle. Tandaan, ang rectangle ay may mahabang side. Kung titingnan nyo itong isang halimbawa, masasabi nyo ba na ito ay rectangle? Hindi. Tama, dahil walang mahabang sides dito. So, pare-pareho yan. So, ang rectangle ay hindi ganito. Ito ang tamang rectangle. So, maaari kayong gumuhit ng dalawang magkaibang size o laki ng rectangle. Ang isa ay mahaba at ang isa ay maiksi. Yan. So, kung nagawa nyo na, mahusay. Maaari nyo ipakita sa inyong magulang kung tama ba ang inyong ginawa. Ngayon, maaari ko ba kayong tanungin, alin ang mas malaking parihaba sa inyong ginawa? Ituro nyo nga. At bakit yan mas malaki? Sige, maaari kayong magpaliwanag habang pinapanood nyo ito. Ngayon, di naman kaya ang mas maliit na parihaba? At bakit kaya ito mas maliit? So, maaari nyo ipaliwanag na mas mahaba ang sides nito, kaya ito ay mas malaki. At kaya naman ito mas maikli o mas maliit dahil mas maiksi ang sides nito. So, yun lamang ang pagkakaiba ng dalawa. So, paano ninyo nasabi nang iginuhit nyo ay parihaba? Kung inyong natatandaan, ay paliwanag ko kanina na masasabi natin itong parihaba kapag may dalawang sides na mas mahaba. No? At ang dalawang side ay mas maikli. Kagaya ng halimbawang ito. Ito ay rectangle. So, itong dalawang nandito na side ay mahaba, magkasing haba sila, at itong ng dalawa naman na nasa taas at nasa baba ay mas maiksi. So, may dalawang pantay na gilid at may 4 itong nasulok. Ito ang tinatawag nating length at ito naman ang tinatawag nating width. Ang parihaba ay isa rin sa mga pangunahing hugis na may 4 na sides o gilid. Mayroon itong dalawang dimensyon na magkapareho o magkaiba ng sukat at haba. Ang tawag sa dalawang dimensyon na ito ay ang length at width. So, pag sinabi nating dalawang dimensyon o two-dimension, ibig sabihin flat lang ito, no? Yan, width at length lang ang meron sa kanya. Kaya ito ay two-dimension o dalawang dimensyon. Ngayon, kapag iniikot natin o binago ang posisyon ng parihaba, nabago kaya ang hugis nito kagaya ng ipinapakita sa larawan? Yan, parang itinilt lang. Pero kung mangyayari ito, sa tingin nyo ba rectangle pa rin ito? Yan, kahit na bago o ikot-ikutin natin yung rectangle,
rectangle pa rin yan kahit na mabago ang kanyang orientation o position. So, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi nababago ang hugis kapag binago natin ang posisyon o orientation nito. Ang linya ng hugis ay hindi napahiga, nabago ito at naging pahilis o slant. So, hindi pa rin ito nagbabago. So, ibinago lang natin yung posisyon pero makakabuo pa rin tayo dito ng square corners. Ngayon, kung magagawa nyo ito, gupitin ang hugis ng parihaba sa itaas at bakating ito ayon sa isinasaad. So ngayon, kung mayroon kayo na last or learning answer sheet sa inyo na ibinigay ng inyong guro, maaari nyo itong gawin. Ngayon, piliin kung alin sa sumusunod na mga larawan ang may hugis parihaba. Sige nga, kung ang sagot nyo ay ito, tama kayo. Ito, tama rin kayo. Ito, tama rin kayo. At ang huli ay ito. So, yan ang mga bagay na may hugis parihaba. Ito kaya, bakit kaya hindi ito kasali? Ano kaya ang hugis nito? Tama, ito ay isang tatsulok o triangle. Ito naman, pabilog. Ang mansanas, ano ang hugis? Pabilog din ito. At ang itlog ay paoblong. Ngayon mga bata, maaari bang maging maliit o malaki ang isang parihaba o rectangle? Maaari, kagaya ng nakikita nyo sa larawan. Yan. So, basta ito ay may 4 na sulok at 4 na gilid, ang dalawa ay mahaba at dalawa ay maikli, ito ay parihaba pa rin. Kagaya ng nakikita nyo, di ba? Iba-iba ng hugis, iba-iba ng size. May maiksi, may mahaba, may malaki, maliit, pero rectangle pa rin ito. Kabasta merong mahabang side at merong mas maikling sides. Kung iikot lang natin ang parihaba, ito pa rin ba ay matatawag na parihaba? Kagaya nito, 'di ba? May mga naka-tilt. So, parihaba pa rin 'yan. 'Yan. So, nabago lang ang direksyon ng linya, ngunit ito ay parihaba pa rin. So, kung naintindihan nyo, maaari nyo bang sagutan ito? Yan. Which rectangle is smaller than the given rectangle? So, ito yung given rectangle natin. Alin daw kaya dito ang mas maliit kesa dito sa ibinigay na rectangle? A, B, C, or D? Siyempre, kung ang sagot nyo ay A, tama kayo. Which rectangle is bigger than the given rectangle? Alin naman daw dito ang mas malaki kaysa sa ibinigay na rectangle? Ito yung given, alin kaya dito ang mas malaki? A, B, C, or D? Kung ang sagot nyo ay B, tama kayo. At ang huli, sa orientation of the given rectangle, yan, has been changed, the orientation of the given rectangle has been changed, which of the following shows the new position of the given rectangle? So, kanina binanggit ko na kapag ating binago ang posisyon ng rectangle, ito ay rectangle pa rin. So, ngayon, dito sa given nating rectangle, kapag ito daw ay itinilt o iniikot, alin kaya daw dito ang bago niyang posisyon? Yan. So, medyo confusing yung binigay nilang answer sheet, no? Kasi medyo hindi swak. Parang itong B at C kasi ang sagot. Pero, kung tutuusin mo, parang maliit itong B at maliit. Medyo mahaba naman itong C. Pero ang rin kaya ang pinakamalapit. So, imagine na lang natin, no? Pwede itong dalawa, kaya lang medyo hindi siya akma kasi dito sa sukat nito. Pero, tandaan niyo mga bata na kagaya ng halimbawa ko kanina, basta iniikot o tinilt natin itong rectangle na ito, yan, ay hindi pa rin nababago ang hugis niya. Ito pa rin ay rectangle. Okay? So, as long as hindi siya nakaslant, basta makakabuo kayo ng square corner, 4 na square corner, rectangle pa rin yun. Maliwanag ba? Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Salamat!